I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Ang kulay pula, mga kapakbet, ay may taglay na simbolismo at maaaring positibo at negatibo ito dahil nire-representa rin ng kulay pula ang galit at mapusok na emosyon na kapag hinayaan ay magdudulot ng gulo. Pero sa feng shui, ang kulay pula ay isa sa pinakaimportanteng kulay pagdating sa pagiging maswerte at protektado. Ayon sa konsepto ng feng shui, ang pula ay kumakatawan sa enerhiya at life force ng isang tao. Naglalabas din ito ng malakas na aura na kayang talunin ang negatibong enerhiya papasok sa buhay ng tao. At higit sa lahat, ito ay umaakit ng swerte. Isa sa mga gamit na may malakas na koneksyon sa color red ay ang red ribbon o red string. Kung hindi ka nabaguhan sa mga pampaswerte, alam mo na ang red ribbon o red string ay halos ginagamit upang palakasin palalo ang swerteng taglay ng mga lucky charms. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ito upang masulit mo ang kapangyarihang dala ng red ribbon. Una, red ribbon sa mga lucky plants. Kumuha at gumupit ng mga red ribbon, kapakbet, at itali mo ito sa mga sanga o katawan ng halaman mo sa bahay. Ang paglalagay ng red ribbon sa mga halaman ay nakakapagbigay ng dagdag swerte at proteksyon sa nagmamay-ari. Isa sa mga halaman na suki na rito ay ang mga lucky bamboo plants. Nilalagyan ng pulang ribbon ang mga stalks nito upang makamit ang inaasam na biyaya. Pwede mo ring lagyan ng pulang ribbon ang mga jade plants, money plants at iba mo pang mga halaman. Pangalawa, red string bracelet. Isa sa pinakataniyag na gamit ng kulay pula o red string sa feng shui, mga kapakbet, ay gawin itong bracelet and red string bracelet. Ang bracelet na ito ang isa sa mga taniyag na feng shui charm para magkahatak ng proteksyon at swerte kung saan ka man tutungo. Suotin mo ang iyong red string bracelet sa kaliwang kamay mo para makatanggap ng hindi inaasahang biyaya at proteksyon laban sa mga masamang elemento. Pangatlo, red ribbon sa doorknob ng banyo. Ang banyo ng ating bahay ang isa sa mga parte ng bahay na gustong-gustong bahayan ng mga negative energies. Ito ay dahil sa banyo tayo nagbabawas ng mga negatibo nating enerhiya sa pamagitan ng pagligo at pagbawas ng ating kinakain. Kaya naman ang nararapat na gawin dito, mga kapakbet, ay kontrahin ito. Pwede kayong maglagay ng mga halaman na pang banyo at iba pa. Ngunit pwede nyo itong tapatan ng pulang ribbon. Gumupit kayo nito at itali sa doorknob ng banyo upang matunaw ang negatibong enerhiya. Pang-apat, red ribbon sa tubo ng lababo. Isa pang gamit ng red ribbon, mga kapakbet, ay itali ito sa tubo ng iyong lababo sa kusina. Kumuha kayo at gumupit ng pulang laso at itali ito sa tubo. Makakatulong ito upang hindi tumagas ang pera na mayroon ka. Pwede mo rin itong gawin sa lababo ng iyong banyo. Pang-lima, red ribbon sa mga Chinese coins. Nire-representa ng mga Chinese coins, mga kapakbet, ang karangyaan sa buhay at swerte at kayamanan. Kalimitan ang mga ito ay nakatali o nakasabit sa pulang laso dahil ang paggamit ng red ribbon ay may dalang mahika. Kaya nitong palakasin pa ang mga dalang swerte at yaman ng mga Chinese coins, lalo na kapag ito ay isinabit sa bahay. Pang-anim, red ribbon sa mga keychains. Pwede nyo ring gamitin ang red ribbon, mga kapakbet, upang itali ang iyong keychain at isabit ito sa bag o sa wallet nyo. Sa ganitong paraan, kahit saan kayo magpunta, ay may bitbit kayong swerte at proteksyon laban sa mga masasama. Ang kulay pula rin, mga kapakbet, ay kumakatawan sa fire element pagdating sa konsepto ng feng shui. At ang fire element ay mapupusok lalo na kung ito ay nasobrahan. Kaya hindi maganda ang resulta kung sobra-sobra ang iyong red ribbon sa bahay at sa paligid mo.
Magkakaroon ng kaguluhan sa iyong buhay kung sobra ang nilagay mo dahil hindi na balanse ang 5 elemento sa iyong paligid. Pwede rin kayong maglagay ng red ribbon sa parte ng bahay na sa tingin nyo ay matamlay at kulang sa fire element para mabalanse ito. Laging isaisip na ang kapangyarihan ng mga red ribbons ay tatalab at gagana lamang kung ikaw na gumagamit ay may ginagawang hakbang upang makamit ang swerte at proteksyon, lalo na ang iyong mga pangarap sa buhay. Kaya naman huwag nang mag-atubili pa at gumamit na ng red ribbon at samahan ito ng kasipagan at kabutihan sa buhay. Ikaw kapakbet, paano mo ginagamit ang iyong red ribbon? I-comment mo na yan. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.